Napakarami nating sinisimulan sa buhay na. Ang hirap magtapos. Gabi lang pinag-usapan natin yung buhay bilang marathon. Maraming tao na akala nila ang buhay 100-meter dash. Pero excited sila. Akala nila ganito yung race ng buhay. Pero buhay po napakahaba. Napakahabang marathon. Kung ubusin mo yung lakas mo dun sa first 100 meters, matatalo mo. Diba? Maraming nagsisimula. Pero mas marami pala ang hindi nagtatapos. Diba? Out of 10, yung sinimulan natin, maaaring isa lang natatapos natin. Bakit kaya ganyan? Pag-aralan po natin salita ng Diyos. Sabi na salita ng Diyos unang mga Korinto 9:24. Alam ninyo ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbo lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Tulad ni Ernie, siya lang kakanat ng laptop, yung dalawa tabla. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Yung mga tao tumatakbo sa mga marathon, sa mga kahit anong makamundong contest, ang gantimpala nila, panandalian lamang sapagkat after ng nilang manalo, sinelebrate sila, malilimutan ng tao. Mamatay sila, lahat ng trophies, maiiwan sa mundo, mako-convert into something else, di ba? Tutunawin, tinapon na. At mapapawalan sa isa. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Sabi ni Pablo, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Napakasarap mangaral at magturo sa iba kung paano magtapos. Pero ang tanong, ikaw ba mismo nagtatapos? Hindi ba? Walang kaibahan niya sa isang ama. No offense po, ito ay isang halimbawa lang. Sabi ng isang ama sa anak, anak, mag-aaral ka mabuti. Dapat makatapos ka ng pag-aaral. Sabi ng anak, tay, nakapagtapos ka ba? Next topic. O kaya naman sasabihin ng tatay, sumasagot ka na! Hindi naman siya sumagot, nagtanong siya. Mga kapatid, paano tayo magkakaroon ng mabuting kapamaraanan ng pagtatapos yung pag-aaralan natin ngayon? Mamaya kung may contest tayo, sana makapagtapos-tapos tayo. Maganda. Kasi baka marami tayo maiiwi. So mga kapatid, ang mabuting uri ng pagtatapos. Si Pablo po, bago siya namatay, nabanggit niya na natapos niya yung paligsahan. I finished the race. Sabi niya. Hindi lang yun. Sabi niya, I fought the good fight. Na ipaglaban ko ang mabuting pakikibaka. At sinabi din niya na I kept the faith. Na itago ko or napanatili ko ang pananampalataya. Kapatid, marami tayong bagay, nung nagsisimula tayo, napakaraming magagandang bagay sa isip natin. Dami natin plano. Pero habang tayo ay naglalakbay, unti-unting nababago yung ating pananaw dun sa plano natin. Bakit kaya? Kasi napakaraming obstacles. Tapos nakakapagod. Di ba? Nakakapagod. Sino dito yung nakapagsabi na kung pwede lang mag-retire na? Sino nakapagbanggit na yun? O kaya naman kung pwede magpahinga muna kahit isang taon. Di ba? Diba? Nakakapagod na rin, diba? Diba? Almost, hindi almost 1 year. 360 days lang. Almost 1 year, diba? Mga kapatid, bakit kaya ilan-ilang Kristiyano lamang ang nagwawagi hanggang sa pagtatapos ng buhay? Bilang Kristiyano, bakit kaya napakahirap magtapos bilang Kristiyano? Maraming tao nagsimula sa pagiging Kristiyano, pero bakit kaya ang hirap tapusin? Diba? Sapagkat marami pong dahilan. Ilan sa mga dahilan ito, pag-aaralan natin ngayon, meron po tayong 8 punto ngayon, bibilisan ko lang po dahil meron tayong hinahabol na oras. Kabiguan sa pag-unawa at pananatili sa pagpapala ng Diyos. Maraming nabibigo sa pagtatapos kasi nabibigo sila sa kanilang pangunawa. Titigan mo nga yung katabi mo, pansinin mo kung meron pang unawa itong tao. O pagtingin mo sa kanya, mas nalito ka dahil hindi mo maunawaan. Diba? Diba? Wala na nga siyang pangunawa, hindi mo pa siya maunawaan. Napakahirap nun. Kapatid, sabi na salita ng Diyos, di ka tumbas ng pagsuway
kung siya ay magparusa, hindi tayo sisingil, bagamat tayo may sala. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Kung paano nahabag ang Ama sa Anak, gayon siya nahabag sa may takot sa Kanya. Alam niya na alabok itong ating pinagbulan at sa alabok din naman ang ating kahantungan. Mga kapatid, kung hindi natin naunawaan kung gaano tayo kamakasalanan, kung gaano tayo hindi karapat-dapat, kung gaano tayo kulang at hindi sapat, kung hindi natin naunawaan yun, na tanging Diyos lang ang pwedeng pumuno sa ating kakulangan, tanging Diyos lang ang pwedeng magpatawad sa atin at magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kung hindi natin naunawaan yun, tiyak na mabibigo tayo sa pagtatapos bilang Kristiyano. Kasi maraming mga tao, nang una, umaasa sa Panginoon. Talagang yung umaasa sila sa Panginoon. Pagkatapos doon, nung nandun na, nakuha na nila yung lakas, parang okay na, yung pakiramdam nila, akala nila, sila na. Nawala na yung Diyos. Mga kapatid, merong isang taong namatay. Nang umakyat ang kanyang kaluluwa sa langit, nakasalubong niya si Pedro. At sabi niya, matagal ko na po kayong pan. Gustong makita. Tapos sabi niya kasi, Kon, talagang na-amaze ako sa mga ginawa niyo sa mabuhay niyo, kung kayo buhay pa. Sabi ni Pedro, sige, bigyan kita ng tour dito sa langit. Sabi ng tao, ano bang mga pinagkakaabalahan dito sa langit? So binigyan niya ng tour yung tao. Sabi niya, itong unang na to, pupuntahan natin ito kung saan lahat ng manggagawa ng Diyos nandito. Sa langit, hindi yung sa lupa. So pagpunta nila doon, talaga napaka-busy ng napakaraming anghel. Sabi niya, ito yung unang section. Ito yung section na to, ito yung receiving section. Okay? May receiving area pala sa langit. Ano? So sabi na sa receiving section, sabi ng tao, anong ginagawa niyo dito? Ay ito, lahat ng mga panalangin sa lupa, tinatanggap dito. Kaya tingnan mo, napakaraming manggagawa dito. Talaga napaka-busy. Hindi mahulugan ng karayon yung lugar. Kasi talaga napaka-busy, napakaraming gawain. Sabi, busy rin pala sa langit. Kala ko, ang gagawin na dito, taas lang ng kamay ng taas ng kamay. Tapos, kung sumunod, dito tayo sa susunod na section. Ito yung assessment evaluation section. So, dadaan sila sa QC. So, quality check. Okay. So, ang nangyayari dito, marami rin anghel, sobrang dami, palos pareho. Inihiwalay nila kung ano yung will of God at hindi will of God. Yung hindi will of God pupunta sa isang section doon sa trash. Yung sa recycling section. Babatuloy nila sa lupa, so magsa-cycle ulit pabalik. Para ayusin ng tao sa mundo. Doon naman sa pangatlong section, kung ano yung mga will of God, dadalhin nila sa packing section. Ano walang payment? Libre sa langit eh. So packing section. Busy rin, napakaraming pinapak kasi napakaraming hinihiling ng tao. At napakaraming ng will of God. Di ba? Kasi may will of God para sa bawat tao sa mundo. So napakarami na. Tapos dinala ulit niya sa pang-apat na section. Itong pang-apat na section, ito yung tinatawag na delivery section, tech bay. So dito, pagkatapos dinadala sa lupa para maranasan ng mga tao. Nagtaka yung tao, nung dumating sila sa dulong section, iisang anghel yun nandun. Nakaupo pa, naka-4, sumisipol-sipol pa. Sabi gano'n, anong section ito? Sabi nung tao, bakit nag-iisa yung anghel dito? Wala kang trabaho dito. Anong tawag dito? Rest area? Sabi nung hindi. Actually, dapat, nung plinano to ng Diyos, ito yung mas maraming empleyado nung araw. Kaso, unti-unting, yung mga empleyado dito, napupunta sa ibang section, hanggang isa na lang yung nandito kasi kailangan panatilihin malinis. So, ang ginagawa niya lang dito, kada umaga, pagpasok niya, lilinisin niya. Uupo na siya kasi mag-aantay siya na tatabahuin. Ano po ba ang tawag dito? Thanksgiving section. Bakit po ganun? Kasi pagkatapos makuha ng mga tao yung panila, wala namang papasalamat. Kaya walang trabaho dito. Mga kapatid, hindi tayo pwedeng mag-rely sa ating sarili. Kailangan natin lagi i-acknowledge na ang pinagmumulan ng lahat-lahat na meron tayo ay Panginoon. Amen. Kung hindi tayo matuto magpasalamat sa Panginoon, kung mabibigo tayo sa pasasalamat sa Panginoon, yung acknowledgement natin sa Kanya, mabibigo tayo sa ating buhay. Di ba?
Sabi ng salita ng Diyos, kaya nga anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ituro mo rin sa mga taong mapagkakatiwalaan at may kakayahang magturo naman sa iba. I-acknowledge mo na lahat ng naituro sa iyo ay nagmula sa akin upang sa gayon ma-qualify ka, sabi niya, na magturo rin sa iba. Alalahanin natin na lahat ng aral, lahat ng kabutihan nagmumula sa Diyos. Wala tayong kabutihan. Mangaral ka man sa iyong anak ng napakagandang bagay, hindi galing sa iyo yan. Galing sa Diyos na may likha sa iyo ang bagay na ituturo mo. Sabi ng salita ng Diyos, kung paano nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingahan nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos, sapagkat ang sino mang makapasok at makapagpahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang paggawa. Tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha, kaya't sikapin nating makamtan ang kapahingahan iyon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya. Sabi natin kanina, a failure to acknowledge yung grace of God and resting in God. Maraming tao abala, kahit linggo nagtatrabaho. Diba? Ako, pag sabi ng mga pilosopo, Pastor, pag linggo nagtatrabaho ka din Kasi syempre, trabaho ko yun, diba? Pero sabi ko sa kanila, pag ako nangangaral, hindi ko trabaho yun. Pribilehiyo ko yun. Kasi napakasarap magpuan nakaka-relax magpuan magsalita pa tungkol sa Lord. Bakit? Kasi magsasalita ka na rin lang, magsalita ka na may saysay. Di ba? Makakatulong sa buhay ng kapwa mo. Hindi yung salita ka na salita, sinisira mo yung buhay ng iyong kapwa. So mga kapatid, ating alalahanin na ang pagpapala nagmumula sa Panginoon at ang kapahingahan kailangan din sapagkat ito ay inutos ng Panginoon. Sa Israel po noong araw, ang mga Israelita noong araw, sila ay sinabihan ng Panginoon na paglinggo, kahit kumuha ng pagkain, bawal. Kaya sabi niya, pagtrabahuan nyo hanggang Sabado yung kakainin nyo ng linggo upang magkaroon kayo ng kapahingahan. Bakit kayo sinabi ng Diyos yun? Sinasabi natin, ingatan natin ang ating katawan bilang templo ng banal na Espiritu. Paano natin iingatan ang ating katawan kung hindi natin pinagpapahinga yung katawan natin? Diba? Paano natin iingatan ang templo ng banal na Espiritu kung hindi natin binibigyan ng sapat na pahinga upang ito ay magkaroon ng sapat na kalakasan para sa darating na mga araw. Tapos magre-reklamo ka, Lord, ang hirap naman ang pinapagawa mo sa akin. Lord, ang hirap naman maglingkod sa'yo. Walang pahinga. Talaga? Masyado tayong abala sa gawain, namimiss natin yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Akala natin, pag gawa tayo ng gawa, sinusunod natin ng Diyos. Hindi, kapatid. Tandaan natin, sa bawat araw, hindi lang tayo ang pwedeng gamitin ng Panginoon. Pwede siyang gumamit ng iba. Kaya kung oras mo magpahinga ka. Pangalawa, kabiguan sa pamumuhay ng may disiplinadong prioridad. Napakaraming taong maraming priorities, pero undisciplined priorities. Ilan dito, merong priority pag wala pa yung sahod. Pagdating ng sahod, na iba yung priority. Kadalasan sa atin, di ba? Pagdating ng sahod, ganito, lista-lista. Yung nasa pinakababa, pag-iipunan ko itong bagay na ito para mabibili ko pagdating ng panahon. Hindi mahalaga ito Pero, pagdating ng sahod, kasi may 10% sale, yung item na ito, yun niya una. Di ba, sa future, bibiling ko rin lang. Biling ko na ngayon. Hindi niya naisip sa future, nag-depreciate na yung presyo nun, mas mura niya na mabibili. 50% na lang. Di ba? Kaso nga lang, excited kasi siya, di ba? Sayang yung sale. Di ba? Ilan sa atin ang nasisira ang priorities. Kaya tuloy sa ating pamumuhay Kristiyano, hindi lang sa financial aspect, nagre-reflect lahat ng kakulangan natin. Di ba? Alam ninyo ang mga kalawak sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Ito yung binasa natin kanina. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala, o kayong basta lang takbo ng takbo. Kailangan magkaroon kayo ng disciplined priorities. Testimony po ng mga nagmamarathon. Bihira sa kanila yung lilingon sa kanan o sa kaliwa. Bakit? The more na lilingon sila sa kanan at sa kaliwa, the more na madidistract sila. Sapagkat yung kalakasan nila sa alam nyo, pagka nag-exert ka ng energy, kahit titingin ka lang sa kanan kaliwa, madadagdag yan sa pagod mo. Ang testimony nila, focus lang sila sa nearest possible way. So hindi sila lilingon sa kanan, hindi sila lilingon sa kaliwa. Okay? Kailangan lang nila lumingon sa kaliwa o kanan kung yun yung area na may mga nag-aabot ng tubig.
Pero sa area na walang pag-aabutan ng tubig, hindi nila kailangang lingunin kung humahabol ba yung kalaban nila. Di ba? Bakit nila hindi kailangan gawin yun? Kasi hindi sila focused sa concerns ng kalaban nila. Ang focus nila ay yung concerns nila. Okay? Yung sariling buhay nila. So mga kapatid, huwag tayo basta lang tumatakbo. Huwag tayo basta lang nagiging pabaya sa ating paglago bilang Kristiyano. Sabi ng salita ng Diyos, huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang halaga, sa halip, pagsumikapan mong maging makadiyos. Marami kang priorities, sinasabi mo, Lord, ikaw ang una sa akin. Pero bakit kaya? Lahat ng uri ng maling katuruan, yun ang gusto mong pinag-aaralan. Bakit kaya lahat ng maling kapamaraanan ng pamumuhay, yun ang gusto mong pinupuntahan? Yun ang gusto mong ginagawa. So mga kapatid, ano bang priority natin? Sinabi natin, I want to finish the race. I want to finish strong. Pero bakit tayo natatalo sa dulo? Kasi somewhere, somehow, iba yung priority natin. Diba? Iba yung priority natin. Sabi ng salita ng Diyos, dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, ang inyong katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos, sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Ang mga katangiang iyan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay huwag mawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Mga kapatid, sabi ng salita ng Diyos, marami tayong dapat na bagay na idagdag doon sa ating disiplina. Akala natin disiplinado na tayo pero wala pala tayong pagpipigil sa sarili. Akala natin disiplinado tayo sa priorities natin, pero kahit ano pang meron tayo, lahat-lahat yan meron tayo. Pag walang pag-ibig, walang saysayan lahat. Kaya nga sabi ni Pablo sa unang Korinto 13, di ba? Meron man akong abilidad, meron man akong kakayahan, ibinibigay ko man lahat, sinasakripisyo ko lahat, kaya kong gawin ang lahat. Kung wala akong pag-ibig, wala akong saysay, sabi ni Pablo. So ano ba ang uri ng disiplina meron tayo? Halimbawa, sa mga magulang, nagdisiplina ng anak, anong uri ng disiplina binibigay natin sa kanila? Nakakalungkot. Kamakailan lang, meron akong narinig na magulang, sinabi niya, pwedeng mabubuhay kami na wala yung anak namin. Sinabi ko sa anak ko, mabubuhay kami na wala ka. Anong uri ng disiplina yan? Nakakalungkot yun. Di ba? Walang pag-ibig. Ganun ba ang uri ng disiplina na pwede nating ibigay sa ating anak? Mga kapatid, ano yung priority natin? Sinabi natin, God, family. Tapos pag nagkaroon tayo ng problema sa family, yung discipline natin nawawala. Nasaan yung pag-ibig? Di ba? Kakalungkot kasi kapwa Kristiyano ko narinig ang bagay na yun. Nasaan ang Diyos? So, discipline priorities. Maraming hindi nagtatapos ng tama kasi yung kanilang kapamaraanan sa pagtungo sa lugar na yun ay wala silang disiplina sa pagpili kung ano ang nararapat. Pangatlo, kabiguan sa pagbibigay pansin at paglutas sa kasalanan ng kahapon na nagdudulot ng panlulupaypay. Marami sa atin, maraming kasalanan itinago sa nakaraan, hindi natin na-resolve. Ano ang pag-aralan natin ng araw? Pag ang isang bagay na itago sa dilim, lumilighayan ng lumot. Di ba? At amag. Pag ang lumot at amag naroon na, napakahirap ang tanggalin. Di po ba? Ano yung molds? Napakahirap tanggalin ng molds. Gumamit ka ng iba't ibang chemical, di ba? Hindi mo matatanggal, may batik-batik na matitira. So mga kapatid, habang nasa liwanag pa lang yung bagay na yan, i-expose mo na, i-deal mo na, huwag mo nang itago. Dahil darating ang panahon, lalabas yan at mas mapipinsala ka. Di po ba? Okay. Unang Timoteo 5:24, may mga taong lantad na kasalanan bago pa humarap sa hukuman. At mayroon din namang ang kasalanan ay huli na kung mahayag. Kung sa tutuusin, sasabihin ng tao, mas maganda yung pangalawa. Bakit? Kasi syempre meron ka time na magtago. Di ba? Pero mga kapatid, sino ba yung hukuman natin? Ang ating hukom ay ang ating Panginoon. Meron ba tayong kayang itago sa Kanya? So habang narin ang kasalanan, aminin mo na. Magagaanan ka pa. Di ba? Kaysa yung itatago mo, mas lalaki lang yung kasalanan kasi meron na siyang kasamang kasinungalingan.
at pagmamalinis na hindi naman totoo. Akala ko ba hindi mo ginawa yun? Ginawa mo rin pala. Huli na. Dumami na yung kasalanan mo. So mga kapatid, huwag nating hayaan na yung mga nakatagong kasalanan ay nanatiling nakatago. Ilantad natin, ihayag natin, ihingi natin ang tawad. Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang sumusunod na nasa kanyang nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Sino ba sinusunod natin sa ating buhay? Sino ang sinusunod natin? At tandaan natin, kung meron tayong sinusunod, meron ding sumusunod sa atin. Anong uri ng tanim ang gusto nating itanim nila? Kung gusto mo magkaroon ng kabutihan ng mga sumusunod na yapak sa'yo, ang iyong mga anak, ang iyong mga apo, kailangan makita nila sa'yo kung anong uri ng buti ng iyong tinatanim para yun ang susundan nila. Tuloy po natin. Pang-apat, kabiguan sa biblikal na pangangasiwa ng kayamanan. Marami sa atin, nagbibigay sa Panginoon, walang problema. Masarap magbigay sa Lord eh. Pero ang tanong, yung bang pagbibigay natin naaayon sa salita ng Diyos? Kasi kung hindi naaayon sa salita ng Diyos yan, sayang yung binigay natin. Ang payo ko sa tao yun, huwag ka na lang magbigay. Mag-Burger King na lang. Napakinabangan mo pa yung pera mo. Kasi yung bigay ka ng bigay, kahit sa Diyos yan, hindi naman sa kapamaraanan ng Diyos, wala rin. Kaya huwag na huwag ninyong iisipin na ang kayamanan ninyo ay bunga ng sariling lakas at kakayahan. Pinag-aralan po natin ng kalanyan. Subalit alalahanin niyo si Yahweh na inyong Diyos ang magbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. So tandaan natin na ang kayamanan natin nagmumula sa Panginoon. Kaya kung gusto nating alamin ang tamang paraan kung paano itanim at paano pagbungahin ang ating kayamanan, tanong natin sa Kanya. Alamin natin. Natatakot ang maraming tao magbukas ng salita ng Diyos kasi pag binuksan nila ang salita ng Diyos, baka kasi sasabihin ng Bible na yung kayamanan ko puro na lang dadalhin sa church. Wala akong nakasulat na gano'n dito. Baka naisip ng iba, baka sabi ng Bible, ibigay kay pastor. Wala akong nakasulat na gano'n. Pero sa sarili ng Bible, kung gusto nyo isulat yung sa likod, pwede nyo isulat. Hindi ko kayo pipigilan. Huwag nyo lang ipipreach sa ibang tao personal nyo commitment yun. Okay, mga kapatid, hindi naman ako mahirap kausap. Okay, tuloy po natin. Maraming tao natatakot na kasi kapag binuksan nila sa Bible, puro na lang kawang gawa. Yung kayamanan ko kawang, wala akong nakasulat sa Bible na gano'n. Bago inibig ng Diyos ang ibang tao, kapatid, inibig ka niya. Bago niya gustong payamanin ang ibang tao, gusto kanyang payamanin. Kaya tandaan mo, kung binasa mo ang salita ng Diyos patungkol sa iyong kayamanan, ang unang yayaman, ang unang makikinabang, ang unang magkakaroon ng kakontentuhan, ikaw, hindi ang iba. Okay po ba? Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao ay marunong masiyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman sa pag-alis dito. Kaya nga dapat na tayong masiyahan kung tayo ay may kinakain at sinusuot. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangarin, magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghangad na yumaman, may mga taong nalalayo na sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Dahil sa taong maraming pagnanasa sa kayamanan, pinag-aralan natin ng nakarang linggo. Di ba? Maraming napapaliwala. So, ang pinag-aralan natin last week, yung sumpa ng kayamanan. Kayamanan, magandang bagay yan, pero huwag natin gawing sumpa yung kayamanan sa atin. Kasi hindi siya yaman kung sumpa siya. Kasi ang bagay na yaman, dapat beneficial yan. Hindi yan harmful. Di ba? So, mga kapatid, isipin natin, kung biblical ang ating pamaraanan sa pagmamanage ng ating kayamanan, makukontento tayo. Hindi tayo tulad ng mundo na sinasabi ng salita ng Diyos, ang mga may pera, naghahanap pa ng mas marami. Ang mayaman, hindi na kontento. Diba? At least kung meron tayo kayamanan at meron tayo salita ng Diyos, maliit man o malaki, kontento tayo. Sabi ng salita ng Diyos, huwag kayong magkaroon ng utang kanino man, maliban sa sagutin magmahal sa isa't isa, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Kapatid, meron tayong utang sa bawat isa.
na ibigin natin sila. Bakit natin naging utang yun? Wala naman tayong hiniram ng pag-ibig sa kanila. Sapagkat ibinigay ng Diyos yung pag-ibig na yon para ibigay natin sa kanila. Kung meron isang tao na pinagkatiwalaan ko, halimbawa si Brother Ernie, meron pang binigay na 1,000. 1,000 won. Meron akong binigay 1,000 piso. Sabi ko, pakibigay nga ito kay Brother Joseph. Nagkataon, habang papunta si Brother Ernie kay Brother Joseph, nakita niya yung drive-thru. Di ba? Dumaan siya sa drive-thru. Wala siyang pera. Ang harap niya lang is 1,000. Tapos, pagka-enjoy ng drive-thru, habang nagkamalayo siya, kumakain siya, bigla naman siyang nakakita ng isang lugar na may mga sale na t-shirt, mga pantalon. Hindi nag-shopping siya. Tapos nung tinanong ko siya, bro, naibigay mo ba kay Joseph? Ay, pasensya na, nagastos ko eh. Di ba? Bibigay ko na lang pagka meron na ako. Anong tawag doon? Ang tawag doon, utang. Di ba? Kasi hindi para sa iyo yun, ginamit mo. Kapatid, yung pag-ibig na binigay ng Diyos, hindi lang para sa atin yun. Di ba? Kaya meron tayong utang sa ating kapwa, dapat natin ibigay sa kanila. Okay? Kaya sabi mo sa katabi mo, ibigay mo. Okay, sabi ng salita ng Diyos. Aking anak, sa utang ba ng iba ikaw ay nananagot? Ikaw ba ay nangako sa utang niya ay nasangkot? Kung gayon ay nasasakop ka ng kanyang pagpapasya. Ngunit ito ang gawin mo na makaiwas ka sa problema. Ikaw ay magmadali sa kanya ay mag-usap. Sabihin mong pawalan ka na sa napasukan mong bitag. Huwag kang titigil, huwag kang maglulubay, huwag kang iidlip hanggang walang kalayaan. Iligtas ang sarili mo parang usang tumatakas at tulad niyang ibong sa kalungay umaalpas. Pinag-aralan din natin ito last week. Tandaan natin ang salita ng Diyos, inuulit-ulit natin. Bakit? Hindi para magsawa kayo sa tinipreach ng pastor, kundi maalala natin ang ating pinag-aaralan. Kasi ang sarap magsabi naman eh, narinig ko na yan. Tanong, ginawa mo ba? Di ba? Di ba? Narinig ko na yung lumang tugtugin na ng tanong. Di ba? Ginawa mo ba? Sinunod mo ba? Kaya nga paulit-ulit na pinarusahan ng Panginoon ang mga Israelita sapagkat paulit-ulit silang hindi gumagawa at sumusunod. Paulit-ulit silang sumusuway. Di ba? Better late than never. Okay, panlima. At least nakakapos sila sa kalahati. Panlima pa lang. Okay, kabiguan sa biblikal na pamamahala ng katawan sa aspetong sexual. Maraming tao ang nasisira ang kanilang pagiging Kristiyano dahil sa aspetong sexual. Ano sabi sa salita ng Diyos? Sabi ni Jesus, narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin sa isang babae ng may mahalay na pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng inyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong mong katawan ang itapon sa impyerno, sabi ng salita ng Diyos. Kung ang iyong kanang kamay naman ay nagiging sanhi ng inyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka na ng isang bahagi ng inyong katawan kaysa ang buong mong katawan ang itapon sa impyerno. Napakalinaw po salita ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, literally putulin mo. Bakit? Kasi yun ang nagbibigay sa'yo ng kasalanan eh. So kung bibigay sa kasalanan, dahil mo sinasabi, putulin mo dila, joke lang. Kapatid, hindi nais ng Diyos na maputulan tayo ng bahagi ng katawan. Iniingatan tayo ng Diyos. Anong sinasabi ng salita ng Diyos dito? Spiritually. Diba? Kung ano yung sumisira sa atin, pawiin natin, tanggalin natin. Hindi dapat maging bahagi ng sarili natin. Yung mga bagay na yan. Diba? Na, ito po, sinasabi ng mga kababaihan, talagang kalalakihan lang ang pinangaralan ng Diyos. Mali! Ano kami? Hindi kayo exempted. It's the same thing. Babae! Pag ikaw ay tumingin na may pagnanasa sa isang lalaki, ganun yun. Hindi nga eh. Sa panahon natin ngayon, mas matindi. Lalaki! Pag ikaw ay tumingin na may pagnanasa sa kapwa mo lalaki. Iba na yan. Di ba? Sabi niya, putulin mo ang buong sarili mo, itapon mo sa impyerno. Hindi, joke lang.
Mga kapatid, I'm not against LGBT. Mga kapatid, hindi po ako against sa kanila, pero dapat nila malaman na mali yung ginagawa nila. Kasi hindi sila namumuhay sa katotohanan ng Diyos. Diba? Sabi na salita ng Diyos, kalooban ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa at hindi pagsunod lamang sa nasa ng laman tulad ng inaasal ng mga hentil. Sa bagay na ito, huwag ninyong pagsasamantalahan ang inyong kapwa at huwag siyang dadayain sa anumang paraan sapagkat mahigpit na paparusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganitong kasamaan. Tulad ng sinabi namin at pinatotohanan sa inyo noon pa man, tayo tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Kapatid, tinawag tayo ng Diyos para mamuhay na maging banal. Diba? Hindi magmukhang banal. Mamuhay ng banal. Okay po ba? Panganim, kabiguan sa pag-unawa sa kapangyarihan at biyaya ng Diyos bilang tugon sa kapaitan, pagkabigo at talugipan. Wow, lalim ano? Kung sino man ang makakahula ng salitang talugipan. Talunan? Ngayon pala narinig talaga yun. So, order na ako. Ngayon pala Okay. Talugin. So, hanapin nyo na lang yung kasama niya, kapaitan, pagkabigo, talugipan. Malapit-lapit yan dyan. Bitterness, failure, and naranasan nyo na yan, hindi nyo lang alam. Sa dulo. Talo, gimpan, na panaginipan kong natalo. Bitterness, failure, and hindi. Okay. Isipin nyo ba, bago ako mag-number 7 sa dito. Sumumpa si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Mangyayari ang aking balak, matutupad ang aking layon. Ang talugimpan po ay disillusionment. Lalim kasi ng English, kaya malalim din Tagalog. Okay? Sumumpa si Yahweh na makapangyarihan, sabi niya, mangyayari ang aking balak, matupad ang aking layon. Ano ibig sabihin nito? Kapatid, wala ka man sa kalooban ng Diyos, ang kalooban ng Diyos magaganap. Nabibigo ang maraming tao na maging bahagi ng kalooban ng Diyos kasi nga pag sila ay namuhay na sa pagkatalo, nabuhay na sa kakulangan, nabuhay na sa kapaitan, nagkaroon na sila ng disillusionment, akala nila yun na ang wakas ng mundo. Kapatid, hindi pa nagwakas ang mundo. Habang buhay ka pa, may plano pa ang Diyos sa'yo. Isa na masasabi ko sa'yo, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Kaya huwag mong isiping tapos na. Alam natin, sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinatawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat sa mula't mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito ay pinili Niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili niya noon pa ay panguna ay Kanyang tinawag at ang mga tinawag ay Kanya ring pinawalang sala at ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanyang binahaginan ng Kanyang kaluwalhatian. Ano sabi ng salita ng Diyos? Sabi ng salita ng Diyos, all things work together for the good of those who love God, who have been called according to His purpose. Lahat ng mga nagaganap sa atin may purpose ang Diyos sapagkat hindi lang tayo basta tinawag ng Diyos. Hinirang tayo ng Diyos at merong plano ang Diyos sa atin. Pinawalang sala tayo ng Diyos at binigyan tayo ng Kanyang kaluwalhatian. He glorified us. Ano yung sabihin ng glorified us? Itinaas tayo sa isang level ng uri ng pamumuhay. Kaya huwag ka makontento dun sa kung nasan ka ngayon. Akala mo yung pagdurusan yan ay mababang lugar. Hindi, kapatid. Mas higit kang mataas kaysa dun sa akala nilang mataas sila. Bakit sila? Hindi nila kayang lampasan ang pagdurusa. Ikaw, pinagwawagian mo pagdurusa. So, kung sino may mas mataas na antas ng uri ng pamumuhay? Ikaw. Sapagkat kaya mong harapin ang pagdurusa, sila hindi. Sila tumatakbo sila sa pagdurusa. Ilan sa kanila, binibili nila ang daan para malayo sa pagdurusa. Diba? So mga kapatid, habang tayo ay nag-humble sa ating Panginoon, habang tayo yumuyuko sa Panginoon, ganun tayo tinataas sa Diyos.
Pero ang mundo, habang tinataas nila ang kanilang sarili, ganoon sila ibinababa ng ating Panginoon. Sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi niyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ng sinuman sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob dahil dito ay napapasama ang iba. Pag nagtatanim pala tayo ng sama ng loob, sino napapasama? Hindi tayo. Hindi lang tayo. Yung ating kapwa. Kasi hindi natin sila binibigyan ng daan para sila ay lumago sa kanilang spiritual na pamumuhay. Mga kapatid, huwag nating hayaan na tayo ang sisira sa ating kapwa. Sabi na salita ng Diyos, do not cause others to stumble. Huwag nating hayaang madapa ang ating kapwa dahil sa ating gawa. Okay, pang-pito. Kabiguan sa pamumuhay ng may pagsasakripisyo. Napakasarap mamuhay, ayaw magsakripisyo. At sinabi niya sa kanila lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang nag-aangat na maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin, sabi ng salita ng Diyos, ay magkakamit nito. So kapatid, huwag mong i-expect na ang ibang tao magsasakripisyo para sa'yo kung ikaw hindi marunong magsakripisyo. Hindi mo mararanasan ang tunay na kabuluhan ng sakripisyo ng Diyos para sa'yo kung hindi mo mararanasan ang sakripisyo personally. Namatay siya para sa lahat upang ang nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Bakit ang hirap magsakripisyo? Kasi hindi pa natin lubos na nauunawaan yung sakripisyo ni Jesus sa krus. Ang taong lubos niyang naunawaan yung sakripisyo ni Jesus sa krus, napakadali lang mamuhay sa pagsasakripisyo. At titignan niya yung sakripisyo yun, hindi bilang sakripisyo, kundi bilang obedience. Sabi ng salita ng Diyos, obedience is better than sacrifice. So ang pagsunod ay higit kaysa sa pagsasakripisyo. Kaya dapat ang ating pagsunod, kalakip nito, sakripisyo. Kasi walang sumusunod na hindi kasama yung sakripisyo. Tignan natin, anong uri ng pagsunod? Sabi ng salita ng Diyos, itakwil ang sarili. Pasanin araw-araw ang krus. Madali ba yan? Hindi. Sakripisyo po yan. Pero, ang tinitignan ng Diyos, hindi yung binubuhat at pinapasan mo. At tinitignan ng Diyos, sumusunod ka ba? Kasi sa pagsunod sa akin, kalakip kasama yan yung sakripisyo. At ang panghuli, kabiguan sa pamumuhay ng may kaliwanagan, pananagutan, at pakikisama. Bakit? Sa pamumuhay sa dilim. Diba? Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang magagawa ng panalangin ng taong matuwid. Diba? The prayer of a righteous man availeth much. Sabi ng salita ng Diyos. So, kung meron tayong kasalanan sa isa't isa, huwag natin itago. Let us expose it in the light. Ilantad natin sa liwanag para hindi tayo pinsalain. Hindi siya dadagdag dun sa mga naitagong kasalanan natin sa kahapon. Bakal ang nagpapatalim sa kapwa bakal at isip ang nagpapatalas sa kapwa isipan. Sa English, mas maganda. Iron sharpens iron, man sharpens another man. Hindi isip ang ginamit, kundi yung mismong katauhan. So mga kapatid, sino magpapatala sa atin? Sino ang mas magpapatibay sa atin? Sino ang magbibigay ng kapakinabangan sa atin? Sino ang huhubog sa atin? Ang ating kapwa. So huwag nating iwasan ang iba. Kasi kailangan natin sila upang tayo ay mamuhay bilang tunay na anak ng Diyos. Sapagkat walang kahit isa sa atin pwede mamuhay ang sarili niya lang. Aabot siya ng langit. Walang pananagutan eh. Kailangan nating mabuhay sa liwanag at sa pananagutan sa ating kapwa upang sa gayon, magkaroon tayo ng pakikisama sa pamilya ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, ngunit kung mamumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. So, napakasarap ng liwanag, ano? Sino dito mas gusto yung ganito kaliwanag na klima o yung napakadilim na may umuulan, may ambon-ambon pa o kaya snow? Ano mas gusto niyo klima? Ganito, di ba? Maganda ang klima ganito kasi pwede mong gawin lahat ng gusto mo. So ang tanong, bakit pinamumuhay sa dilim sa iyong buhay? Bakit hinahaya mo ang klima ng iyong buhay madilim? Puno ng bagyo. Puno ng lamig. Di
Di ba? Puno ng ulap. Kapatid, binigyan ka ng liwanag ng Diyos, mamuhay ka sa liwanag. Di ba? Napakadaling mag-aspire ng mga bagay physically. Pero ang hirap naman niyang i-fulfill spiritually. Di ba? Hindi nagtutugma yung katawan, physical, sa spiritual. Kailangan magtugma yan. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Isa sa memory verses natin to. Diba? Let's not give up meeting. Diba? As some are in the habit of doing. So mga kapatid, maging malimit ang ating pagtitipon. Bakit? Sinasabi natin, alam ko na yan, bad company corrupts good character. Pero bakit kaya sa isang buong linggo, mas marami kang panahon sa bad company? Tapos dun sa oras mong kulang, oras mong limitado dun sa good company, ayaw mo pang pumunta. Di ba? Tapos sinasabi mo, bad company corrupts good character. Tapos sabi mo sa kanila, di bali, good company naman ako. Pag ako napasama sa kanila, bubuti sila. Talaga? Baka ikaw, nakasama sa kanila, bobote ka. Kasi makikibote ka na rin. Di ba? Akala mo bubuti sila, hindi. Bubote ka, kapatid. Di ba? Mga kapatid, huwag natin hayaan ang influensya ng mundo himla sa atin. Kaya kung alam natin sa isang lugar, hindi maganda ang ating makukuha at mapupulot na aral, huwag tayong pumunta ron. Di ba? Pumunta ka doon sa meron kang makukuhang maganda. Tayo ay magtiyaga, hindi lamang magtiis hanggang wakas sa pamamagitan ng pagpapasyang mamuhay sa una, araw-araw na paglalagak ng panahon, kalakasan at kayamanan sa pakikiisa sa Diyos. Huwag nating aksayin ang bawat araw, ibigay natin sa Diyos. Unahin natin ang Diyos. Araw-araw na paglalaan ng ebanghelyo para sa sarili bago sa kapwa. Bago ka magturo ng ebanghelyo sa iba, i-evangelize mo na sarili mo. Bago mo sabihin sa iyong kapwa ang pangaral ng salita ng Diyos, i-acknowledge mo muna sarili mo. Bago mo sabihin sa kapwa mo na namatay si Jesus, nagdusa si Jesus para sa'yo, maligtas ka na sa kasalanan mo, huwag ka na mamuhay sa kasalanan. Unahin mong ituro sarili mo. Sabihin mo, namatay si Jesus para sa'yo, huwag ka na mamuhay sa kasalanan. Pangatlo, araw-araw na paglalagay ng sarili bilang buhay na handog. Hindi dahil sinabi mo sa church na I'm offering my life as a living sacrifice, ganun-ganun na lang yun. Araw-araw mong patunayan yun. Dahil hindi sa salita na susukat ang ating pakikiisa sa Diyos, kundi sa ating pamumuhay. At patuloy at matatag na pananampalataya sa kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. Tayo ay humawak lamang sa Diyos, huwag tayo magtira ng kahit ano sa atin. Doon natin mapupulfill yung ating commitment sa ating Panginoon. So bilang pagwawakas, basahin po natin, sabay-sabay sana tayo na magtapos bilang Kristiyano. Sinimulan natin, tapusin natin. Ating tanggapin ang salita ni Pablo. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Kapatid, encouragement sa bawat isa. Tumakbo ka na rin lang. Sana, tapusin mo na. Tatapos ka na rin lang. Sana nakuha mo yung gantimpala. Sayang kung hindi. Dahil kung hindi, walang saysay lahat ng pagpapagaling natin. Okay, tayo po tayo lahat. Tayo magpuri sa atin. Hihiling ko po sinong closing prayer? Kuya Albert. Kuya Albert, after po ng song. Okay. Kung mayroon lamang sa buhay, hindi magkakain lahat sa'yo ay ibigay. Gayon pa man sa'kin naging isang taglay, ilalaan bawat sabi upang ibigin ka nang walang hubay. Gaya ng dagat
iyong bigin, kalakip ng awit. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin.